Nagmamakaawa na po yung kampo ni Kibuloy. Baka naman kayo kinalimutan niyo na porket nasa oblo na, mahina na po. Lalo na yung kandidatura. Si ano 'to, si Tikya, 'no? 'Yan. Basahin po natin yung panawagan ni Tikya, mga bossing. Tama ba yung pronunciation ko, Tikya, ano? Kailangan nating tulungan si pastor. May sakit po ba? Kailangan ng pampiyansa? Hindi naman yata. Wala naman kasing piyansa yung kaso ni Kibuloy. Kailangan nating tulungan si Pastor Kibuloy. Whether boto lang kayo, organisasyon kayo, or talagang pumapalaot kayo sa isang napakagulong mundo na ang iba sa inyo marahil hindi gusto. Aba, medyo malalim na. Kailangan nating gawin yon dahil may ipinaglalaban si Kibuloy. Ano pinaglalaban ni Kibuloy? Mga kababayan. Yung bigyan daw siya ng budget, gagawin daw niyang napakaganda ang Pilipinas. Okay na kami. Huwag na ho. No? Diyan na lang kayo sa inyong KOJ. Ay, wala pala sa KOJC. Diyan na lang po kayo sa inyong selda. Mas okay po yun. Sagutin nyo yung inyong mga kaso. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kaso. Pagka nakalaya kayo, yun. Baka sakali. Maniwala kami. Ano ho? Kailangan magpakatatag tayo. Ito din yung sinabi ni Kibuloy. No, 'di ba yung nakaposa siya tapos tinakpan ng kung ano man yung pantakip. Sabi do sa nagtanong, "Pastor, ano masasabi mo?" Tatag lang, tatag lang. Akala ko, patag lang, itag lang. Tinag ko naman si Kibuloy. #Kibuloy. Nasa selda na. Akala ko yun Yun ang pagkakarinig ko. Yung pala, tatag lang, tatag lang. Kailangan magpakatatag tayo. Sama-sama tayo sa 90 days na campaign. Tulungan natin dalhin si number 52. Ang masama dyan, mga bossing, baka pagpasok ng January, no? Magkumahog na ho ang Estados Unidos. Naku, lalo na ho yung bagong presidente ho ng Estados Unidos, mga bossing, isinusulong ho ni Donald Trump. Yung alin, na magkaroon ho ng bitay para doon sa mga mabibigat ang mga kaso. Sa mga susunod na mga panahon po, baka magkumahog na ang Estados Unidos na hilingin sa Pilipinas, pakisend na si Kibuloy dito. Bakit ho? Baka kasi, kumbaga, siyempre isipin nila, hindi naman sila ganun ka lalim ang tingin doon sa kandidatura sa Pilipinas. I-send nyo na yan dito. Baka maging senador pa at madami pang maging dahilan para hindi mapapunta dito yan. Sabi ni Chi, yayariin ng walang lotion. Bitay sa mga illegal immigrant na tumegi ng US citizen, sabi ni Just Vincent. Mahal pa yun. Laway pre. Tuloy natin. Tulungan natin. Dalhin si number 52. Aba, parang Squid Game Red light, green light, 52. You move. si number. Sikat ang Squid Game ngayon. No? Inuunti-unti kong panoorin yan, mga kababayan. Kasi talagang after 3 years na naman siguro tayo makakapanood ng mga nung susunod na eksena niyan. Biruin nyo, yung una 3 years ago. Tapos ito, tapos 7 lang episode. Mauubos ko na. 5 na yung napanood ko. Ito parang, tulungan natin, dalhin si number 52. Number 52! Gumalaw ka! Ay nako, wag nating kalimutan. May rason kung bakit ang SMNI ay alam namin yun. Kung bakit nagorgor ang SMNI. Panay fake news yung pinapakalat. Biruin nyo, napakatino nung inyong host sa pagkatao ni Mike Abe. Gusto ni Kibuloy siya masusunod.
Eh, yung tao naman po may paninindigan, "Ay sandali lang, ako yung host dito tapos sasabihan mo ako kung ano yung gusto ko sabihin?" Hindi ho sinunod. Eh, ginanon 'no, tinanggal yung earphone, umalis, mga bossing. Kabastusan kasi ni Kibuloy yun, 'no? Kukuha ka ng host tapos pakikialaman mo yung kanyang trabaho. Gusto mo, baka kapagka ikaw, senador na, umabot ka pa sa presidente, baka ikaw talaga yung diktador. 'Di ho ba? SMNI, Samahan ng mga nalolokong Inday. Tingnan niyo ho yung mga ano nila diyan, yung mga host nila ngayon. Ayoko na lang magsalita. Huwag nating kalimutan, may rason kung bakit ang SMNI ay nagurgur. May rason kung bakit tumatakbo si Pastor Kibuloy. O para baka siguro iniisip ni Kibuloy, kapag ako nanalo ng senador, malulusutan ko itong mga ito. Di ba? At may rason kung bakit kailangan tayong magsama-sama para sa adhikaing ito. Yun ang masaklap po, mga kababayan, sa sinabi ni Tikya, no? Yung pagsasama-sama. Nag-aaway-away nga kayo diyan sa inyong kampo, 'di ba, Tina B? Hmm, Hindi ko na maintindihan kung ano yung mga pinag-aawayan niyo diyan sa inyong kampo, tapos yung paedsa-edsa ninyo wala na sumasama. Paano magsasama-sama? 'Di ho ba? Sabi ni Dodds, 1, 2, 3, 4, number 52 inidoro yan, promise. Sabi ni Jess Vincent, ang mga host ng SMNI may title pa na boss, coach, master, etc. Nakaka-cringe. Ako naman mga kababayan, yung mga tawag ko sa inyo, boss, chief, amo, sir, kumbaga, respetohang tawagan natin ho yun no? Ako ayoko ding nagpapatawag ng boss Mark, yung mga ganyan Kaibigan Mark, okay na sa atin. Kaya lang, naiintindihan ko naman po dahil ibinabalik nyo lang yung aking tawag sa inyo. Okay na yun. Pero para sa kanila, sapilitan no. Tawagin mo akong boss, tawagin mo akong coach, tawagin mo akong master. Bahala kayo sa buhay nyo. Total naman, ilan-ilan na lang yung nakikinig sa kanila. Naku, eto. Yung susunod nating tatalakayin, mga boss, akala ko ako lang yung nakaisip. Akala ko ako lang yung nakapuna mga kababayan. Meron na din palang mga nakapuna, no? Kay BP Sara. Kasi sila, ang hilig nilang bumatikos doon sa mga bagay na akala mo hindi nila ginagawa, mga boss chief, amo sir.